buntag natong tanan. From Genesis to Revelation, blessing na para nato mga igsoon. Usa ka dakong panalangin nga pag ato nang ma-estudyuhan gyud from Genesis to Revelation. Diha nato makita ang kanindot sa Ginoo ug unsay iya mga plano sa atong kinabuhi. Wa gyud tay kabasulan bisan gamay. Mga igsoon. Sumulat sa panahon sa dagko nga mga opportunity to worship God sa iyang simbahan, sa mga dagko nga mga activities, no, sa dihang wa pa ta naluwas, naman say mga dinagko pod. Sama sa unsa man. Ay sa Paskuhan ritso. No? Sama sa unsa? Na ay fiesta. Mugasto. Pilay gastuhon. Di ba? Kay daghan kaayong mamista. Moreklamo, dili. Dili, uy. Mangutang pa man gani. Di ba? Excited pa kayo. Sa ilutuon. Ana, bisag way budget ba? Na, nagtigom yun na siya para kuan. Daghan kay mga tao, ingunana, uy, magtigom jud. Unya, ikaw man, di yun, magbasol kay lingaw, kay stanan. No? Nagkalipong-lipong sa kahubog. Pero okay lang. No? Unsa pay gastuhan? No? Kalag-kalag, daghanang gastuhanan, oy. Di ba? Aditso na lang nato. Ang Christmas, dako kayo gasto. No? Napay Valentine's, pero ang uban, wala naman anang Valentine's. So, daghan kita gastuhon nun before ta naluwas. Wala tay reklamo, ana. Magbagot-bot pa ta, nga wa tay ikagasto. Maglain pa atong buot kung gamay ra atong ikagasto. Pero unsay nahitabo sa dihang na Kristohanon na. Moreklamo naman ang Kristohanon sa mga Thanksgiving, first fruit offering, no? Tithes. Wa ta kasabot. First fruit is a celebration para sa mga anak sa Dios. So kung masabtan nato sa Israel, mga igsoon, it is a big celebration na ang tanan nga mga Israelites nga nagtuo sa Ginoo, nagtuo sa kuman sa Ginoo, excited sila anang adlaw nga moabot. Mao na gagather na sila sa ilang first fruit kay i-offer nila sa Ginoo. Iadto nila sa priest. Unya ang priest pod mo mubayaw ana ngadto sa Ginoo, mga kaigsuonan, para mapanalanginan ang mga naghatag. Excited ang mga Kristohanon. Ang pangutana, excited pa ta karon? Tanawa mga dagway sa inyong tapad, be. Tanawa dagway sa tapad. Excited ba na sila? Wala na excited da. Dapat excited ta, mga kaigsuonan. Because this is honoring the Lord. Alright? So, welcome sa atong first fruit offering, Sunday. And this is a very wonderful opportunity for us to express to the Lord, mga kaigsuonan, sa atong pagpasalamat sa iyaha. Mura ni siya og kanang pinakadako nga atong pagpasundayag nga ang Ginoo mao'y tag-iya sa tanan. No, sa ginagmay kanaman ang atong tithes, pagpaila nga ang Ginoo imong partner sa dihang imo nang naangkon kung unsay naangkon nimo. So kada abot sa imong kanang kuan income, imo ginang lainan ang imong partner, mga igsoon, nga siya ra bay tag-iyas tanan. Naminaw ta? So naka-income ka, lainan gyud nimo, bahin is Ginoo, adi na nako hilabtan kay tulis ni pag ako nang hilabtan. Di ba? Unya karon ang first fruit, mga igsoon, uli man sad ni. So, dapat ato gyud ning iuli sa Ginoo kay iya man ni. Alright? Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so grateful, Lord, for this morning. Thank you so much, O God, for giving us another opportunity that we could worship you, Lord, through our first fruit. I pray that you will bless each and everyone this morning to be faithful in your command, O God, and to do this for your glory and honor.
Salamat kay Lord sa opportunity na mauli namo ang among first fruit ug tuguti Lord God nga ang among kasing-kasing naka in tune gyud diha sa imuha Lord kay ikaw man ang dapat himayaon karon sa among kinabuhi. And I believe that it's not only now but sa among tibok kinabuhi dapat ikaw gyud mo'y masintro, ikaw gyud Lord mao'y himayaon sa among kinabuhi. And please be with us, and we believe, dear God, that as what the Bible says, 2 or 3 that will gather together in your name, you are in the midst of them. So we are so grateful, dear God, for being with us. And please help us, O God, nga kami pod na ang among kasing-kasing diha nimo. Please use me once again to deliver this message according to your will. This is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is Giving God the Glory Grain. Giving God the Glory Grain. So iya na sa Ginoo matag ani mga igsoon sa ilang panahon kay pananom man jud. So matag ani na ay gitawag dihang holy grain. Alright? Karon wala man tay kanang tamnanan. Ang ato ani naghago ta ni income ta og unsa may giani nato sa atong hago? Money. So naay holy thing ana, naay holy money ana, iya na sa Ginoo. So dapat imo gyud nang taguon, imo gyud nang i-safety, imo gyud na siyang i-preparar para sa panahon nga iuli na nimo sa Ginoo. Nakasabot. Amo na mga Kristohanon dili ma-excited kay ang balaan nga butang ila gikuha pa nila. Pag ang holy thing imo nagkuhaon para sa imong kaugalingon, mahimo na siyang accursed thing. Kay mao nay saad sa Ginoo na kung imong tulison ang Ginoo tunglohon jud ka. So mo na dili ta angay masukop kung inon ta ana mga igsoon, because it is the truth and the truth should prevail. Kung dili nato kung wala tay kamatuoran ba nga atong basihan sa atong kinabuhi, asam ta padung? Asa man ta kanang lakaw sa atong kinabuhi. So kesira-sira. Whatever will be, will be. Are you listening? O sa may tabo, whatever will be, will be. Okay, sira. Puro sira ang buhay. Di ba? So let's go to Proverbs chapter 3, 9 to 10. Proverbs chapter 3, verses 9 to 10. Kaning duha ka bersikulo, maorag yun ni ato tagod-taguron karong buntag. Okay na mo? Dili na mo nako tagaan sa ugdaghan kayong mga verses kay kada tuig hisgutan na to first fruit. Wala gyud po niya sa Ginoo mga bersikulo ang first fruit mga igsoon. Nangayo ang Ginoo sa ato ang obedience. Alright, so Proverbs 3, 9 and 10, please. Tanawa sa imong Bible mga igsoon. Dunganon nato ni sa pagbasa. 9 and 10, together, go. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Ganahan ba ka sa bersikulo? Unsay tan-aw nimo diha? Maalkansi ba ka? Ikasakit ba ninimo? Ikalipay ba ninimo? Abi ko dili sad. Hinaot pa tinuod atong giingon. Kay gituyo ni sa Ginoo mga igsoon nga dili niya sakiton ang iyang mga tao, gituyo ni niya para malipay ta. Para dili ta makaingon ba nga nagbasol jud ko nga gihimo kus Ginoo oy. Or ang uban miyon nagbasol jud ko nga nakristohanon ko oy. Wa unta ko kasabot aning first fruit. Agoy, dili di ka gustong panalanginan. Mura ka og katong usa ka tawo mga kaigsuonan nga perting pangandoy niya nga mamilyonaryo siya, pero ang iya ra gyud gusto manrabaho ra gyud siya. Are you listening? Wa gyud na milyonaryo sa pagpanrabaho oy. Kay ang pinakataas sa sweldo sa trabaho mga igsoon naraman sa pangitaon na kayo ng 1,000 sa kadlaw.
Hambugiro na kay nagtrabahante, oy nga ang iyang sweldo, usa ka libo sa kaadlaw. Kung imo totalon sa kabuan, 26,000 ra na siya. Nakasabot na. Ang uban, yes, na ay 30,000. Kanang muadtog abroad, gani nag-abroad mga kaigsunan nga ang sweldo 18,000 ra. Gi-abroadan pa. Ang tanaw sa mga tao, pertinan datua kay ni abroad, in town luoy kayo. Kay ang ilang sweldo perting gamaya. Di ba? Nganong nigawas pa man, may pag namaligya lang kan sa nagpaatras na lang kadirig mga auto. Kitao na nimong 18,000. Basta kugihan lang ka magpatras. Di ba no? Nya labi na inigbalik sa tag-iya, uy, nalimpyo lagi akong sakyanan. O, makatip ka nindot. Pero naga magpaatras, butunga lang mo atras na ka. Nya mayon na ka nga, wa makadiri ganina. Sir, tigpa-atras, sabi ako, di ba ko tigpa-parking. Kamao matubang. Kay tigpa-atras ra lagi. Unya, wa man ka ni atras ganina sir, ni parking man ka. Oh, maka kamausad sila mo kuan sad, mangulipas ba. Pero tinuod gyud na kuli kaayo pangitaon mga igsoon ang pag-asenso sa pagtrabaho. So na mga tao nga nangandoy sila, I want to be rich, I want to be a millionaire. Pero sayop man ang imong lugar gibutangan sa imong kaugalingon. Di man nimo maabot na mga kaigsunan, ingon pa nila. Kung gusto ka mo adto og karkar, nganong ang imong kisakyan padung mas danaw. Kano sa pakana mo abot dito sa karkar? Diba, kasabot mo. Oh, ni adto ganahan ka mo adto Thailand pero imong gisakyan padung sa Canada. Asa makana padung? Mo na siya dili takdo ba? So kung dili takdo, di gyud nimo maabot imo pangandoy mga kaigsunan. So, klaro kayo, daghan na kayo mga pangutana, daghan na kayo mga example makita nimo. Asa may madato, trabahante, negosyante. Trabahante, negosyante. Negosyante. Unya, ganahan ka madato, dili. Ganahan ka mo sinso, dili. Ganahan ka mo uswag ang imong kinabuhi, dili. Asa ka karon? Sig pangitag trabaho. Maunay kapait. So sama sa ani mga kaigsunan, we want God to bless us. We want to receive the blessing in verse number 10. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. I like this. Tempa. Ari sa tasanayin ba? Nasakto ba nimong butang ang imong kaugalingon diha sa Dios? Kaya na may verse number 9. So ato ning tagod-taguron mga kaigsuonan, ang kaning Proverbs 3, 9, and 10. Number 1, priority in possession. Do not tell me nga wa jud kay possession bisan gamay. In your possession, dapat mga igsuon, ang Ginoo maoy priority. The reason why you have that possession in your life, tungod kay gialaw sa Ginoo nga maabot na sa imong mga kamot, ikay giintriguhan ana sa Ginoo, but you need to remember kinsay gaalaw. Kinsa ang tinuod tagiya ana, gibinlan ra ka. Mga igsoon. According sa atong gibasa kaganina, na ay portion diha, honor the Lord with thy substance. Honor the Lord with thy substance. Now, you need to understand, kanang substance ni abot sa imong kamot mga igsoon, it is God who allowed it to happen. Ayaw jud ingon nga ikay nakaingon nga nakaangkon ka ana. It is God that gives you strength and knowledge to get that wealth. Ang Ginoo mo nag-allow ana, ang Ginoo naghatag nimo kaalam para makuha na nimo. Bisag unsa pa ka bright mga igsoon, labti ka na nas Ginoo usa ka lugas nimo nga kanang ugat diha sa imong utok. Malimtan ang imo tanan. Bisag unsa to paghinambog mga igsoon, bright kay ko, dali kay ko kahinumdum kaysa gahimo sa imong utok. Ha? Kaysa gapapilit ana sa imong memory. It is God. So asa man ang paghimaya sa Ginoo mga kaigsuonan?
Asa man ang pag-honor sa tinuod nga nagpahitabo sa nahitabo sa atong kinabuhi? Nawala na. Mao na kung kita nituo ta nga ang Ginoo ga buhat sa ato, ang Ginoo mo ay naggiya nato para mahimo nato kung sa atong nahimo. Honor the Lord with thy substance. Letter A. God is not an afterthought. Mo ni kasigara na hitabo. He deserves the first and finest. Usahay ang Ginoo katapusan ng resort. Afterthought. Katapusan sa atong kanang panguna-una. Katapusan natong mahinumduman. Katapusan natong kuan ba nga ang Ginoo wahi gud pirmi. But he must be the first and he must receive the finest. Hinumdumi na mga kaigsunan. How can you honor God kung siya wahi? How can you honor God nga ang may tabo sa imong ekonomiya? Hala no, napamandi ay tithes, uy. Pero tinanin mong gasto mga kaigsunan, uy, ala ang first fruit. Basig na ay ingon anak karong kabuntagon mga igsoon. Mao na ang Ginoo nasagmuyo sa atong kinabuhi mga kaigsunan because siya pirmi uwahi sa atong unahuna. Siya pirmi malimtan nato. Ang pirmi nato mahinumduman kita. Ang atong kaugalingon, ang atong gusto, ang atong damgo, ang atong tinguha, mao gyud atong kanunay mahinumduman. Pero ang Ginoo nga maoy tinubdan sa tanan, nalimtan nato, we cannot honor him. Again, he deserves. Do you believe? Amen. He deserves the first and the finest. So kung imo na mabuhat mga kaigsunan nga ma-offer nimo sa Ginoo ang kanang gitawag og first and finest, it means you honor the Lord. Nag-honor ka sa Ginoo. Letter B. Our resources reflects our reverence. Kung unsa ang imong gi-offer sa Ginoo, ingon ana sad ang quality sa imong pag-reverence sa Ginoo. Nganong mabuhat man na nato sa tao o nganong sa Ginoo dili. When you give something to someone special, birthday, kanang anniversary, ingon ana, uy tiguman gyud na nimo eh. Labi nagbag-o pa mo na minyo kay kaning magkadugay minyo na wa naman di naman sagunsa naman lang. Ngano ka na no? Hello? Sa una kay kanang hala namiya sa cake tan-aon gipakuan jud kanang gipatuyo gyud ba kanang gipa-design gyud ingon ana ba piting mahal na mo abot na ba 5,000 cake pa lang. Grabe, nga sunod wa na nagkadugay na cupcake na lang. Cupcake gibutang ang kandila. No? Nya proud pa kayo kay color-color ni ha, color-color ni. O naunsa ka oy? Nagkahupas man. Di ba? Sa dihang grabe pa kayo ang gugma nag-urus-urus mga kaigsunan, nag-urus-urus sa dag imong tinguha, nag-urus-urus sa dag imuha kanang paggasto. Wa kay pugong. Dili sakit ang paggasto. Pero moabot ang panahon mga kaigsunan. Wa na. Hapit na napaong, na brown out mga kaigsunan. Nakalimot na nga usa ka adlaw imo siya giingnan. Higugmaon ti ka, labaw sa tanan, ug hantod sa kahanturan. Di ba? Nag-promise ka. Pero ngano man lagi nga, nagkawala man. Wapagay ni abot ang hantod sa kahanturan. Wa naman, mura naman ka, ug ka nang nakalimot ka, nga ni-promise ka mga igsoon. Napagay tunga-tunga. Pero di namang limuta. Oh. Mo nagibuhat na to sa Ginoo. Wa pa ganit na kasugod, nakalimot na ta. Tanawa na, may pantaw kay nakasugod ta. Nalimta na nato abot sa tunga. Pero ang Ginoo mga kaigsunan, wa pa kakasugod og himo sa dapat nimong himuon, nalimta na. O kinsa man diri nga nahimo gyud nimo ang pag-uli nga insakto gyud. No? So kung ikaw ang Kristohanon nga wa pa gyud na nimo nabuhat, wa pa jud ka kasugod. O ngano gikalimtan naman na nimo.
Di ba? How do you reverend the Lord? Giunsa man nimo siya pag-honor as God. So, dako kay question na mga kaigsunan. The way we return our first fruit, the way we return our tithes, nag-express ta sa atong pag-reverend sa Ginoo. Letter C. Giving begins with gratitude, not leftovers. Nihatag ka because grateful ka. Wala ka nihatag tungod kay nasubraan. Kung may sobra, may giving. Natay giving diya. Wala, kuwang pa man gani. Wala. Ang Ginoo, galantaw nimo. Naglantaw ang Ginoo nimo, leftover raman day ako. Dapat pag-receive nimo, gratitude dayon. No, imo na yung gilahi. Lord, salamat kayo ani, Lord. Bisag unsa kagamay o kadako sa padalangin, Lord, salamat kayo ani. Ilahi gina. Lord, darang imuha. Wa gyud makahilabot ana. Mao nay gratefulness. Pero kung pagdawat nimo, kini. Gasto dayon ka nya pagkahuman. Ang mahabilin iyas Ginoo. Question, na may mahabilin? Mo na kugang-kugangan kay gabot simbahan, giving naman giving no, kalimot ko Mo na pag-abot na diri mga kaigsunan, ang kwarta daan pa kinumot pa. Mura magpriting laguta. Wala na gyud ni nahabilin, giana. Kinumot lagi. Mo na imo pag-offer sa hari sa tanang hari. Mo na imo pag-offer mga kaigsunan sa Ginoo nga nagbuhat nimo, nga kung wala siya, wala ka. Dapat kuana pila ka nindot nga papel. No, pila ka kagingking mga kaigsunan. So kagingking ikaw may muhipos noon, madaan magyapon na. May paimo lang i-offer sa Ginoo. Are you listening? O karon kun na isunod nimo prinsipyo ba? Basta kagingking iyas Ginoo. Inigdawat nimo pwede ka nang daan. Daan ba? Inig mo dawat na kasi mong sweldo, muhangyo ka kanong mga daan ba? Kanong daan? Dili yung kaganahan yun. Kaya basta kagingking, iyas Ginoo. Na, muhangyo na ka, bantag, mga daan ang maabot sa kong kamot. Mo na diha. Diri ang problema mga kaigsunan. We are not grateful. Number 2. Purity in presentation. Importante ang presentation. Dapat purity. Asa magsugod ang purity? Diri sa kasing-kasing. Sa kasing-kasing mga kaigsunan. Not outwardly. Ingon sa phrase diha sa bersikulo, and with the first fruit of all thine increase. Ang tao nga dili pure ang iyang kasing-kasing, wala naman na dili naman na angay pansinon na kanang ako na ni pastor kay wa naman ni nako na promise. Unya ang Ginoo muhatag di ay increase sa imuha kay nahimuot ang Ginoo nimo. Nawala na ang purity sa imong heart. Mura nakaog nalipong mga kaigsunan nga gibless ka sa Ginoo along the way within the year gibless ka sa Ginoo. Unya pagkahuman nakalimot awa ni labot kay wa man ni nako gi-commit. Di oy. Apil na mga kaigsunan kay according sa verse, and with the first fruits of all thine increase. So, pag-explain na ni letter A. First fruit symbolize consecration and trust. Pasabot anak, kung isalig jud kas Ginoo, iya maning mando para ni sa paghimaya niya, imo gina ilahi. Imo gina ilahi o wa gyud makahilabot anak. Mo ni pasabot anak first fruit mga kaigsunan. Imong gi-symbolize hasta imong kaugalingon if you want God to be pleased sa imong kinabuhi. Imo ginang i-segregate ang imong kinabuhi. Ayaw giipon ngadto sa kanabang murag ikaw na ari-hari is mga badlungon. Di ba? Gibanduan man ta sa Ginoo to go into all the world and do something, preach the gospel to every creature. So unsa may itsura nato kung naata didto? Shall we act like them? Shall we talk like them? Ang ato attitude parehas ba nila?
O mag-careful sila kay naay mga Kristohanon diri. Nakasabot ta mga igsoon? Mag-careful ta kay naay mga pastor diri. Mag-careful ang mga tao eh. Mag-careful ta kay naa si Kwan. Nakaila sila nga ikaw ang imong baruganan, Biblia gyud. Mag-careful ang mga tao. So mo na pagpasabot mga kaigsunan nga na-consecrate gyud nimo ang imong kaugalingon ug ang Ginoo sa imong kinabuhi. Nakasabot ta? So mo na gusto sa Ginoo mga kaigsunan. So ang resulta ana, ang buot pasabot di ay ingon pa nila, ibig sabihin taas ang imong pagsalig sa Ginoo. Wa kay kahadlok bisag kinsa pa na diha nga kana bitong ma-offend sa imong baruganan. Na magyutaw ma-offend, agyon mo ka kuan, agyon mo ka hunahuna mga igsoon. Pastor, kung akong barugan nga dili ko mo kuan na pareha na Christmas, barugan gyud na nako pastor. Daga ma-offend nako. So, kisa may imong gustong ma-offend ang Ginoo o sila. Na, kung maabot na sa point ba nga papilion ka, kisa ba gusto nimong ma-offend ang Ginoo o sila? Klaro mo kaya na ang fiesta, idols gina ang preparahan na, dili ang Ginoo. Kay matag fiesta na, ginay patron. Nakasabot na mga igsoon, it is not for God. According to the Bible, gi-cook na siya for the devil. Gi-prepare na para sa yawa. O karon, imo jud gi-adtog gyud nimo bisag kay bawo ka nga fiesta day na. Oh. Kay di ka gusto ma-offend ang imong mga amigo. Na diha ang pangutana, kinsa may gusto nimong dili ma-offend ang imong amigo o ang Ginoo? Ha? Kung ang imong pagsalig sa Ginoo, lig-on kayo mga kaigsunan. It doesn't matter ma-offend mo. Di ko gusto mapasikitan ako akong Ginoo. Makarealize na sila mga kaigsunan nga sakto ka sayop sila. Kay di gud sayop nga ang Ginoo pilion. Sa sinugdanan mayon na sila, grabe spiritual na sa kay kada. Pero along the way mga kaigsunan, in the long run, makasabot sila nga kani atong kinabuhi, mura na tagi kusukusuan eh. Kay ngano man, ang Ginoo may nagpromise nga kusukusuhon ko na imo mga kaaway kana nagpasakit nimo kay nisunod ka nako. Promise man na sa Ginoo. So sila makarealize na sila kay ikaw okay naman ka. Pero sila mura man sila og wala na itsura. Diba, nagkasabot mo mga igsoon? O wala pilion gyud nato ang Ginoo ato ta mosalig niya mga kaigsunan. Letter B. It's not just what we give. Importante sad how we give it. Alright? Unsaon man, willingly, worshipfully, and wholeheartedly. Dapat ingon ana ang atong paghatag, dili lang kay unsay nahatag nato, dili ato nahatag dili, kinay hatag ta na, sige. Pero dili kinasingkasing. Dili willingly. Walay worship. Kay ngano man naglain ang imong kasingkasing. Ipalit na unta tunako og kuan, unsay gusto nimo ba? Di ba? Kay dako man gyud first fruit gyud. Ipalit unta tunako. First fruit. Uy. Yadlokon pa gitang pastor. Pastor may kimang hadlok. Wa man ta mo gihadlok mga igsoon, gibasahan naman ta mo sa pulong. Are you listening? Taa magibugti ang Ginoo sa mga taong di mo tuman. Pero kani atong gipaminaw karon mga igsoon, kung imong buhaton, ingon anihon nimo. Wholeheartedly, willingly, worshipfully. Dapat ingon na ayog saya nga puslan man nga imo nang buhaton, tarong nga. Unay gayon, puslan man naligo ka, panyampo, panabon, panlugod, hello? Panutbrush. Kasabot mo? Kaya ka na maligo ra ka, imo ra gibasa imong buhok pa niya, human, wadyo ka na nabon, imo ra presko na ka, tanawag panington kag balik. Magpilit nag imong panit mga igsoon. Mo na mga Kristohanon nga igo rang nibasa wa ni tuman.
Nagpilit na ang sala, grabe na kayo. Lisod na kayo tangtangon. Imo nagong protektaran gud. Nga naman, wa man nimo gi-apply ang pulong sa Ginoo. Wala man nimo gipahinlo sa imong kaugalingon ang pulong sa Ginoo. Nga dapat ang pulong sa Ginoo, mao man mo correct nato, mao man mo instruct, mao man mo bag-o sa atong kinabuhi. Pero wala man nimo gialaw nga ang pulong mo trabaho sa iyang trabaho. Imo naman siyang basta mura na gibasa nimo ba, gibasa ra nimo wa tumana. So ang naitabo, wala. Mao na nga igabot sa panahon nga mag-offer ka sa imong kinabuhi, wala ning tulo. Dili ka willing, wala ka nag-worship, o dili sad tibuok kasing-kasing nimo pagbuhat. Sa bisan unsa nimo gi-offer, kay di naman kwarta i-offer nato. Ang pinakadakong offering nato is our life. Not our resources. Letter C. The offering reflects the offerer. Hinumdumi na. Kung unsa nga klase nga offering, nag-reflect na nimo. Kung unsay klase mo gihatag ba? Nakasabot ta? So makita nimo kanin tawhana wa gyud wa ni pakialam sa kinabuhi. Kaya naman tanaw ra gyud ang hinatagan no. Pero nagi mga tao nga hala pulido kay isna manindot kay isna ning unana kani mga kanin tawhana na agi ni naani abtan sa unahan. Kay nga naman grabe willingly gyud pagkatrabaho. Mo reflect na nimo kung unsay imong gihatag. Kana bitaw mga kuan, kana mga project sa una estudyante pa ta ba. Ang uban basta lang makapas. Pero nagi uban tarungon gyud nila kana nindot jud kaiba nga hasta ang maestra miingon nga pwede ako na ni. Kay gitarong gyud ba nakita gyud nila nga gibutang gyud nimo imo kasing-kasing diha. Mo reflect na nimo Pero katong kuan sa mga project ka, ikaw man na graduhan ilabay na ilabay. Naagay mga project nga hipuson sa teacher. Naagay teacher diri, tinuod na, tinuod. Proud kay ko, tanawa ra gud akong estudyante, pagkanindota pagkahimo. Proud kay ka, nya gabuhat day, ila papa. Ang gabuhat day lain. But at least, no? Mo reflect lagi ang imong hatag. So, the way we offer our offering to the Lord, mo reflect na sa atong kaugalingon. Next, number 3, promise in provision. Makita na to sa verse number 10, mga kaigsunan. Ingon diri, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Tanawa na, sabta na. Unsa man na? ROI? Mura ka ga-invest sa verse number 9. Pag-abot sa verse number 10, grabe ang return. Nakabantay mo sa verse? Ni-sacrifice ka sa 9, gi-bless ka sa 10. Pangaigsoon. Mura na naog ka ng crypto holding ba? Di ka mo tuo. Wala ka, nagduduha ka. Di ko na, di pala na tinuod. Mura sa Bible ba? Di pala na tinuod ang verse number 9. Di ko. Kwarta na gud ni. Ni ato pag mura tag musugal ana, di man na sugal mga igsoon, lahi man ang sugal gud. Sa sugal hinoon, kana mga tao nga dili kayo mo offer, sa sugal wa gyud sila baliban. Kaya ang pinaka lisod nimo patagaon bisag ka nang naa ka sa sales, ang lisod kay baligyan sugarol. Pagkalisura ana nila baligyan mga kaigsuonan. Kay basta tinarong imo ibaligyan nila, di na sila cross mga igsoon. Pero katong mga kanang tarong panguna-una, dali ra kayo istoryahan. So kani mga tao nga ang ilang gusto mga may maya ang Ginoo, mo na makasabot sila. Ang kaning verse number 9, ato ginimbuhaton kay tinuod na ang verse number 10 Naliman ka lang first word mga igsoon, unsay first word? So. Unsay pasabot ana? If you do verse number 9, so God will do what is written in verse number 10. Thy barns be filled with plenty, thy presses shall burst out with new wine. So kung imo na sabton mga kaigsunan, ang imong panudlanan, ang imong business, ang imong resources,
Kaya ang kaning tithes ato man ang pamulsa, atong kanang mga panginahanglan sa panimalay, puno na sa Ginoo, wat nay kabutangan. Tithes pa lang na kaning first fruit dinagko ni. Kay imo man ning resources, barn may giingon sa Ginoo. Barn man. So imo ng business resources nimo ba? Whatever resources you have, puno na sa Ginoo mga kaigsunan. Plus, tagaan pa ka sa Ginoo mga bag-o along the way. Kaya tanawa, and thy presses shall burst out with new wine. Bag-o nga mga opportunity, bag-o nga mga kanang abot, nindot kaayo ang gipromise sa Ginoo mga igsoon. So, sabto na to ni, letter A. God respond to honor with abundance. Ang response sa Ginoo when you honor God, abundance. Hello? So, di ta ganahan anang abundance? Ganahan ta ng abundance, oy. Pero, ganahan ta ng abundance. Unya, balik ta sa verse number 9. Tempa. Diba? Busy kay ko eh. Wa na. Di na ganahan mo balik. No? Pareha rin yung lagi ang mga tao lagi. Ganahan dyan ko na makapalit ko balay. Uy, bisag diha lang sa Maria Luisa ba? Bisag subdivision lang. Yung na bitaw. Pero Maria Luisa lagi, Pristina North. Ganahan na ba? No? Nganindot kaayo. Sure kaayo, inig-suod mo diha. Dato juga. Basta mo suod ka diha. Diba? Kaya may uban nga, inig-suod nila, subdivision, suod sila. Subdivision niya. Pag abot dito sa unahan, na dito another gate, pagawa sa subdivision, tuwa na siya luyo. Gitagaan na siya og kanang right of way. kay na-corner ang iyang yuta sa subdivision. Dili nga na. Pag abot dito luyo, perting payaga mga igsoon. Pasalamat na nga nakatago sa kural ba? Diba? Dili nga na. Kaya tinuod ka ba? Nindot yun nga pagpuyo. Ganahan kay kaana. Di ba? Pero sayo palagi mo paginabuhi. No? Ingon pa nila, sayop ang sakyanan nga imong gisakyan. Wala naghatod nimo dito. So mga igsoon, ang pag-honor nato sa Ginoo, ang iyang bugti, abundance. Letter B. The blessing is both material and spiritual overflowing joy. Not only joy, but also peace and purpose. Sa dihang mo panalangin ang Ginoo, klaro kayo nga blessing ang niabot nimo. Kay mo kang makita na nimo mga kaigsunan ang spiritual side of the material blessing. Para kasabot ha? Kay kung panalitan na ay niabot nimo material blessing, pero puro carnality ang nakita nimo o nabasa nimo sa imong unahuna, sa imong kasing-kasing, puros carnality mga kaigsunan. Agoy na bribe ka si Hawa. Na bribe ka. O suma kamo kadaghan na mo nakadawat o mga dinagko nga mga salapi sa inyong kinabuhi. Unsa man day na sa imong utok? Ha? Carnality. Puro material. Puros mga parara sa unod. Pero mailhan nimo pag-blessing ang niabot pa nga kaigsunan. Because when God blesses you with material things, naagyo na siya'y kaakibat na spiritual purpose. Makita na nimo. Mo na gingon nga naay material, pero naa sa spiritual overflowing joy, nalipay ka, tungod sa imong kalipay, praise the Lord, di ba? Ang resulta sa gratitude, iuli nimo ang tithes, kay grateful man ka, express ka sa imong pasalamat sa Ginoo sa imong offering, iuli nimo imong first fruit, anandapita, then ang pasabot na blessing na. Gikan na sa Ginoo, and you know the purpose why God blesses you with material things. No? There's only one reason, mga igsoon, why God bless us with much material things, because God wanted us to become a blessing. Kanang blessed to be a blessing. Mao gini ato i-desire, mga igsoon. Blessed to be a blessing. And always remember God's principle. It is more blessed to give
than to receive. So kung ang imong prinsipyo, I want to be blessed to become a blessing. Aw, di yun mo hunong mga igsoon. Di mo hunong ang saykon. Unya, mas daghan ang mahatag sa Ginoo nimo. Kaya di mo malupig ang Ginoo. Nakuha na to. Di yun nimo malupig ang Ginoo hinatagay. Mga igsoon. So, if you want that kind of life, na ay prinsipyo nga gusto sa Ginoo ipakaton nimo. Di ba? So always these are blessing, not the bribery of the devil. Kay ang iya ra gyud i-supply unsay gusto nimo sa imong kanang unudnon nga kinabuhi ba. Wa gyud simbahan sa imong nahuna mga kaigsunan. Unya daghan mga Kristohanon manghungan sa yawa kanang simbahan pangwarta na. Mo na daghan kayo ganahan magpastor kay abi nila kwarta daghan kayo sa simbahan. Wa sila kay bawo nga ang mga pastor tinawag perting tinapalay mga igsuon. Na pangutana guno sa mga pastor nga tinuod tinawag. Di na ginahapit ka pa eskwela sa ilang mga anak. Muna kung dili maningkamot ang pastor, mga igsoon di mabuhi oy. Tungod kay ang mga tao gahi kay tudluan. Grabe kaayo, magdingkod ka diya. Unya, tawhanon kay mo kasing-kasing ba, kwenta-kwenta din ka. Hingaan ni kadaghan na niya mga tag na ni bisag tag 200 lang ba. Buhi, uy. Kana mo yung mag-compute ba? Waka kay bawag unsay purpose. Na unsa man ka? Unsa may responsibility ang pag-atiman sa kalag dili lalim mga igsoon. Kasakit nimo ang kapakyasan sa mga tao sa Dios. Mo na daghang mga pastor mamatay sa iyo mga igsoon. Kaya nga naman ang mga membro makitaan man sa pastor nga luuya sa mga membro gahay mga ugod. Sakit na kasing-kasing sa pastor. Kung tinawag pero kung di tinawag mga kaigsunan, ay, bati business diri. Balhin taglain. Adto ta dito ka na tubig-tubigan mga tao ba? Abiyaan na mo diretso. Asa naman to si pastor? Nawagtang naman. Ato na, nag-start naglain dito sa kwan. Asa magkasing-kasing ana. Pero kaning hinatag yun sa Ginoo mga kaigsunan, mulumlom yun na diha. Through thick and thin, only God can remove the pastor that God called for His ministry. Mao na nakanindot. So pasalamat ta mga igsoon nga naay nagdudlo nato ani. Di ba? So sa atong pagpangalagan sa Ginoo, expect nga panalanginan ka. But when there is material things, hinumduman gyud nimo pangitaa gyud ng spiritual side. Na ba kay overflowing joy? Naa ba kay peace? Di ba? Di kay maglibog na kag usay mo paliton, naglalis na gud mo, nag-away na mo. May pagway ni kwartang ni abot, wa pay lalis. O nakasuway na mo nga sa diyang na ni abot kwarta, glalis nag-away na hinuon mo. May pagwa. Why peace? Basta dili iyas Ginoo. Why peace? Di ba? Nindot pa ng peace good kay usara na kanang pieces daghan na. Pag dili blessing sa Ginoo, watak-watak yun mo. Imbis one family mo, wa na. Turn into pieces. Unya, makita na mo sa purpose. Nindutas Ginoo panalangin. Mahimo na gyud nato ang atong desire. No? Sige, mamalit na ta grocery. Pak. Let's go soul winning. Ninduta. Mao nay kasing-kasing sa gipanalaginan. Are you following? Di kay kini dagkag kwarta. Pangita dito kisay gusto mangutang. No? Kay patanto. Nagpa 5-6 naman hinuog ka. Naunsa man ang kalakiha. Dili na panalangin sa Ginoo. Kay wa man ka natagbaw. Wa ka na enjoy kung unsay niabot mga igsoon. Letter C. Giving opens the gate to God's gracious supply. Giving opens the gate to God's gracious supply. Grabe mga igsoon. Sa tithes, naiablihan ang Ginoo. Sa first fruit, naay-ablihan ang Ginoo. Sa giving, naay-ablihan ang Ginoo. Naamag ko yung mga bersikulo.
Di ba? Sa Luke 6:38 pa lang. Luke 6:38, Brother Raprap. Di ba? Nindot kayo, no? Sa Luke 6:38 pa lang. Na. Puno na. Shall men give into your bosom? For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you. Not to all of you, but to you who gives. Panalanginan ang katong gahatag. Sa first fruit, atong gisgutan, so shall thy barns be filled with plenty. Di mo ganahan ng plenty? What about mga kaisunan kani? Malakay 3:10. Unsa may naani? Tanaw sa Gingos Bible Bring ye all the tithes into the storehouse. Kanang storehouse, dili na tindahan, mga igsoon, dili na supermarket, dili na department store. Kanang storehouse diha is the church of God. Kung diin gi-establish sa Ginoo ang iyang ngalan. Ingon ang Bible, bring ye all the tithes into the storehouse. Reason, ngano iya ipadala? That there may be meat in mine house. Para naay pagkaon sa akong balay. Nganong kinahanglan man nga naay pagkaon sa balay? Kay naa siya ay mga tinawag nga naghatag sa ilang kinabuhi. Blessing para sa mga katawhan sa Dios nga makapakaon mo sa tao sa Dios. Wala mong imanduan sa pastor kung dili pamaagi na sa Ginoo, mga igsoon, nga maoy tag-iya sa simbahan. Mao na iyang sistema. Nga dili pwede usbon, no? Mingon nga ang kani mga tithes tanan gamiton tani para sa atong evangelism. Wrong ang pastor ana. Giguba niya ang sistema. Mo na mga membro, ang di na sila kasabot, mayroon nila nga tanaw na to asa ni dado ni pastor ang tithes. O nga naman, ang pastor may nasayop. Dapat itudlo gyud na sa pastor pagkaon ni that there may be meat in mine house. So, kung di na kaya kanon sa pastor tanan, ipakaon sa uban nga naa diha sa simbahan. Pagkaon lagi na. Diba? Sa Old Testament, ningon si Moses, ina ang mga tao, hunong sa, kapitin ng daghan ng pagkaon. Hunong sa. Nindutaan na, Pero daghang kasimbahanan, karon mga kaigsunan, wa na ang pastor, mura na asa na maning mga tao sa Dios, Pero tinang luuya, unya gibawalan pa gyud sila kanang manikay-sikay. Pero ting luuya kay namagoy tudlo gud nga pag magnegosyo ka mawa imo pagtuo kaysa may nag-ingon kung gamiton nimo yung negosyo nga pangwarta ra sa imong tuyo mawa jud ka nawa nakadaan. Pero kung ang imong buhaton sama sa gibuhat ni Apostle Paul nga imong gihimo gigamit nimo ang business as an opportunity to meet people, anindot kaayo ni income pa ka kita pakagkalag. Mo ni nindot sa tent making, mga igsoon. O karon, ang pag-uli sa atong tithes, mga kaigsonan, na ay purpose na. So kung nakasabot ka sa purpose, iuli gana nimo. Kaya nga naman, nakaluoy sa akong pastor, kung kasi kanon. Diba naminaw mo? Niya may ka nga, ang pastor, kay wa man naluoy na ko, wa ko'y kaon. O dira, ang tubag anay, mo na wa kay gikaon, kay wa ka nituman sa giingon sa Ginoo, tanawag ba magutman ba ka ani? That there shall be meat in mine house, and prove me now herewith. Ingon na Ginoo, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven. Tanawag, giablihan sa Ginoo ang iyang bintana, windows of heaven, and pour you out a blessing. Ako yun nag-emphasize yun. A blessing. Encircule na, kolore na, underline na, mga kaigsunan. A is a singular. Dili plural. Unya, blessing, walay S. Pero unsay epekto? That there shall not be room enough to receive it. Wow. Wow.
Are you listening? Pasabot anak mga kaigsunan, ang imong panginahanglan fully supplied. Bugas, check. Sudan, check. Di gyud mabutangan og gap mga igsoon. Oh, last na niya, sunod ani fasting ta. May natong fasting kay spiritual reason. Fasting because of deprivation of food. Na-deprive ka sa pagkaon. Dili na siya panalangin. Ang solusyon ana, tithes. Kay di po ka pagutman sa Ginoo. Igabli sa ref mga igsoon, pagkaon. Igabli sa pantry, pagkaon. Bisag sa mga kabinet, daghan ba pagkaon ani? Di ba? Oh. O karon, nakalimot na magag-tithes. Unsa na itabo, tanang panalangin, haros ka munggay. Wag tang. Naginahinay kahurot, hastang bugas. Wa na. Nakasabot. Oh, so importante kayo ni mutuman ta si Ginoo because He knows what is best for us. So that is why we need to give God the glory again. We need to give to God the glory grain. Are you listening? Naiiya sa Ginoo. Dili na pwede nato kaunon, dili na pwede nato hilabtan kay iya na sa Ginoo naay nakatakdaan na nga mukaon mga igsoon. So ang first fruit naay nakatakdaan na nga iya na ipagamit, iya na gituyo mga kaigsunan, pero ayaw kaguol, ayaw kabalaka kay kung unsa man na ang imong giuli as your first fruit, ang ibalik sa Ginoo. Verse number 10, imo sana. Nakasabot or nakasabot ta? So, ang number 9, para na sa iyang gisugo. Ang number 10, para sa imo. Asa may mas dako. Asa may mas dako. Verse 9, verse number 10. Laliman ka na, niya magbabutbot ang mga Kristohanon, wa kasabot. Nga mas dako man na ang gi-prepare sa Ginoo para nimo. O mo na ayaw i-deprive mga igsoon ang kanang gisugo sa Ginoo. Kay kung imong i-deprive ang gisugo sa Ginoo, i-deprive pud sa Ginoo ang blessing to come to you. And always remember that God is able to let all grace abound toward you. Nya sufficient ka sa tanan mga kanang sitwasyon sa kinabuhi. Okay? So praise God for this message. Let's bow our head. Let's close our eyes. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for giving us a message that opens our heart and our eyes once again about first fruit. Salamat kay Lord sa imuha nga gihimo nga pamaagi nga mapanalinginan ang imo mga katawhan. Tuguti Lord nga dili mag-refuse ang among kasing-kasing. Tuguti dear God nga tuhuan namo ang imong mga gitudlo namo nga mao ni ikaayo o ikanindot sa among pagkinabuhi isip imong mga anak. And thank you dear God for the responsibility nga gibutang nimo sa among shoulder o ikaw man gihapon na nag-promise nga ikaw mo provide. So please help us dear God nga mag-careful gyud mi sa mga material things nga moabot sa among kamot. Nga dapat pangitaon namo ang spiritual side sa mga material things nga among madawat. Napaduol ba mi sa imuhang gisugo namo or napalayo mi? So please Lord, help us not to receive anything from the devil, but help us to receive only nga imong gi-intend nga moabot sa among mga kamot. Salamat kay Lord, and please in this invitation, may you please bless your people to kneel down before you and to honor you, to thank you for this opportunity that we could return our first fruit and honor you with our offering. Salamat kay Lord, and for your glory, I pray that you will bless your people to kneel down in Jesus' name. Amen. Amen. Now it is your turn mga igsoon.